Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, miss! Nabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Ay, isa pa. Hindi nila narinig ito. Same. Same, pero Iba. Ayan, ito yung dapat Oo. pinapaba mo yung my God. Isang magandang umaga, Metro Mega Manila. Kabiling niyo na pa ang dalawang bakla na si Kapitana Sisa. Uy, hindi ka sure. Ano? Trans tata yung isa. Ay! Ako po si Tita Cora. Ano ko isa ka ng melatonin? Wow. May mga bago siyang ano. Correct. May mga bago siyang baon. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat. At speaking of Baklita sa bukas na po mapapanood ang ating first episode para sa Baklita sa Woo! Sa podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Bukas na po yan on Spotify. Ayan, dahil napaka-interesting ng ating first episode na may, alam mo yun, pinamagatang The Moon, You, Yes. Kayo. Hindi tayo magigess dyan ng mga kumakain ng mga Correct. ano. Oy! Diba? Nako, isang magandang umaga. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nanonood via our social media accounts on Facebook, TikTok, and of course to our YouTube channel. Hello Philippines and hello world. Correct, Mara, ngayon ay pinagdiriwang sa lungsod ng Quezon City. Correct. Ang Quezon Day. Oo, di ba? Wala silang paso. Correct. Ang mga taga Quezon City, masaya silang lahat. Happy Quezon Day, Mayor Joy! Yes! Mabuhay! Hello there! Mabuhay! Hello, Joy! Wow. Hello, Joy! Mayor Joy, love you, miss you. Oo. Diba? Napakabait niyang mayor na yung promise. Nung nakasama ko yan, kasi dyan dati ginawa yung isang event kung saan katayap si Energy FM with Red Cross QC chapter. Correct. Diba? Talagang sinasapamuhay niya yung English version or English translation ng kanyang pangalan. Correct. Yung Joy. Yung Joy. Yung pagiging masiyahin. Yeah, masiyahin. Actually, parang wala kang makikitang kapangitan dyan kay Mayor Joy. Wala. Parang kay Mayor Vico, di ba? Oo. Ng Pasig City. Hi, babe. Correct. Ay! Si Mayor Isko rin kaya, pagagalawin kaya niyang baso? Now on the soda pop. Ano yun? Hoy, hindi ko palalampasin yung mga pinapasok-pasok mong hindi bagay sa edad mo. Now on the soda pop. Oh. Ganyan pala mag-soda pop ang 40s. Yes. Parang dumidede. Ganyan.
magandang araw po sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, kung kayo ay bored ngayong araw na ito, well, kung hilig nyo lang din naman mag-tong-its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. May chance ka rin pwede makisplit over 34 million pesos na papremyo at may chance ka din na makisplit or makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Wow, daily yan, Mare, ha? Oo naman. Ang makukuha ang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya pwede rin itong i-cash out. Alam mo ba, Mare, na may dalawang event araw-araw? G ka na ba? G! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media accounts, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa tong-its, tara, Game Zone. At tandaan, dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph for /regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan, Mare, na gaming is for 21 years old and above only at lagi ring tandaan karagdagang paalala sa lahat ng ating mga pangga na gambling can be addictive and know when to stop. Tama, hindi ba? Know when to stop. Correct. Diba, Esto? Know when to stop. Stop! Look and listen and learn. Yung nagsisisi siya kasi sabi niya gano'n. Yung 300 niya na olats. Sabi, alam mo, sabi lang niya ngayon, sana pinabili ko na lang ng lunch. Yun sinasabi namin. Kapag Mesos. pusta di peligro na, tigil na. Tama, di ba, Esto? Oo. Kami dito sa Energy, hindi namin kinukonsinti ang mga ganyan. Kasi kung talagang wale. Oo. Diba? You learn when to stop. Oo. And know when to stop. Correct. Sana natututunan din yan, ng mga nasa ahensya ng government. Oo. Know when to stop Oo. grabbing. Ay! Oo. Diba? Oy, hello sa lahat ng mga Pero ito na yung baklitas natin for today. Anong baklitas? Sige, sa akin manggagaling. Oo. Diba? Ang baklitas natin, sino ang dinidemanda ng bini? Diba? Baklitas ba to? Baklitas, diba? Sige, pwede ba dalawang baklitas? Baklitas diba? Pwede ba dalawang baklitas? Sige. List down mga pangga kung sino yung mga kilala nyong politikong korap. Ay! Charay! Mapupuno yung Doon na lang muna tayo sa bini. Kasi ngayon, diba, halos laman ng social media. Oo nga. Diba? Na nagtungo sila sa Laguna kung saan nga naman hindi nag-perform. Yes! Kung hindi nanumpa, diba? Ng bonggang-bongga. Uy, alam mo, pinagtatako ko, Mare, bakit sila nagsampa ng kaso sa Laguna, pero wala naman silang inilalathala kung sino yung idinimanda nila. Correct. Diba? Well, according to Attorney Joji, the video was uploaded sa Laguna. Correct. Ngayon, doon in-upload. Pinagko-connect the dot natin, bakit nagpapaliwanag si Sian Gasa? Oo nga. Anong connection mo sa taga Laguna? Oo. Diba, wala ka naman dito sa Philippines. Correct. Diba? Not unless meron kang, alam mo yun, informante na nandyan. Sa Laguna ba? In-upload yung mga Siya kaya yun? Kasi diba, natitrace yan through IP address. Oo. Diba? Kaya nalalaman, pag nagsampa ka ng cybercrime law, diba, is doon siya talaga, kunwari, saan ka located. Kaya nga mag-iingat po tayo sa mga pinopost natin. Correct. Kasi yung IP address nyo, kung nasaan kayong lugar, doon malolocate yan. Diba, kung saan nyo in-upload, anong device gamit nyo, cellphone ba, desktop, laptop, malalaman yan. Well, at the same time, Mare, eto pa ang nakakaloka. Kasi nga, itong Bini, Mare, katatapos lang nila mag-perform sa isang event, kailan lang, na nagpakita naman sila ng professionalism. However, Mare, marami ang nagsasabi na ilang araw na daw ang nakalilipas mula nung maramdaman nila na parang ang Bini daw, lalo yung mga taong nakakasalamuhan nila araw-araw, nararamdaman daw nila na down daw yung Bini. Nararamdaman nila. At ang pinag-ugatan nito ay yung pagkain nila ng Mare ng turon without the sugar. Yun yung Yes, yun daw yung in-splice. In-splice. Yun ang pinaglalaban nila na sana pinanood ng buo yung video. Yes. Yun, diba? Ewan ko rin ba, may mga technologically challenged kasi ng mga onders na hindi naman kasi alam mo yun, ano ba tawag doon? Sige. Kaya mo yan. Dig Iniwa mo, ipapasa dig deeper. natin.
nagdidig deeper sa pagre-research kung totoo ba yung video. Kung ano lang yung napanood kasi, yan ang hirap ngayon sa social media. Kaya diba? nga. Tapos ngayon, pag sinampakan kayo ng kaso, eto na, I am sorry. Kaya nga, isa pa yan, di ba? Ang init ng mga pinag-uusapan ngayon, ang banggaang Maharlika din at Daryl Yap. Oo, diba? Silang dalawa na nga ngayon. Yes! Okay. Paano? Diba? Deserve naman nila mag-away. The views and opinions of my partner. Oh, bakit ba? Para silang opinion di ba? Oo, naglabas na din naman ng opinion si Direk Daryl Yap. Oo. Sinabi niya na daw siya, caterpillar. Hindi daw puting ahas. Oh, diba? Grabe, ang init ng mga pinag-uusapan ngayon. Correct. Pero hindi yan ang chika mo for today's video. At syempre para sa ating backlatest for today, aba, marami ngayon ang natutuwa pero marami din ang medyo napapatanong. Dahil nga, di ba, sa, alam mo yun, recently lamang ay sa bibig mismo ni Jong Hilario nang galing na sila ay, alam mo yun, mapapabilang na naman sa isang show. Kung saan nga naman marami nagtatanong, iiwan kaya nila ang showtime? Di ba? Pero hindi. It's a good news for Jong Hilario and Bong Navarro dahil sa unang pagkakataon ay magkakasama silang mag-host ng bubuksan muling bagong season ng Your Face Sounds Familiar. Kung saan nga naman kung ating matatandaan ito yung dati pinag-hosting or hostan nitong si Billy Joe Crawford ng ilang season. Pero this time, sila ang napili ngayon na bigyan ng oportunidad para mag-host ng naturang, alam mo yun, look-alike or singing contest show na ito. Yes. Diba? Marami ang natutuwa dahil sabi nga ng ilan mga netizen, Mare, na bagay sa kanila yun. Gusto ko yung aluma ng look-alike. Diba? Kasi hindi naman pwede sabihin clone. Itbulaga kasi yun. Yes. So, diba, look-alike na lang. Photocopy contest. Carbonized. Mas luma. Xerox. Pero yun nga, sabi nga ng ilan, masaya daw sila. Carbonized. Dahil Carbon loading. dahil nga, kumbaga, itong si Bong and kumbaga, when it comes to hosting talaga, nagkiklik sila. At lalong pag may mga kalokohan lang na-inject. Diba? Kaya sabi nga nila, for sure magiging masaya ang season na ito ng Your Face Sounds Familiar. Diba? Na parang kung Bong and Jong ang magtatandem talaga. Kasi sa showtime, diba? Halos talagang walang walang moments na, alam mo yun, nasasabihin mo na, ay, ang boring. No dull moments. Oo. Diba? Lalo pat kung nagsama-sama na silang lahat. At yes. Talagang kung pagtripan din nila si Meme Vice, hindi ba? Yung mga kalokohan ng mga boys, gano'n. Uy, abangan ninyo, may big star na sasali dyan. Ay, talaga? Nalaman ko. Sa Showtime? Hindi ko masasabi na taga Showtime. Pero isang malaking artista dito ng... sa Your Face Sounds Familiar? Yes. Nag-umpisa na sila ng ng taping? Yeah. Kaya, hindi taping. Look test. Parang gano'n. Okay. May ilang parang, handpick. Talaga? Yes. May kokopya kaya. Sino? Kay Harry Roque. Charing MS. Oy, bakit hindi? Jojo Mendres. Oo. Mo, diba? Kasi, diba, Star Music na rin naman siya. Oo. Bakit hindi nila gayahin si Jojo Mendres tapos i-demanda niya si Mark Heras? Ganon. At saka si Rainier Bawin yes. yung TV. Gusto ko yung ganon. Yung pupunta sa Yung mabawin yung TV tsaka yung cellphone. Hindi naman daw binawi. Ano daw? Pero, may ring light daw nung sa Quezon City. Ay! Totoo ba yun sa Jojo? Na nagsampa ka ng kaso, may pa-ring light kayo? Wow! Naka-live pa rin. Taray. Ay, pero salute bakit natin yung kasi... Bini nagdemanda, wala namang ring light? Magaganda sila, ma. Siyempre, kapag confident masyado sa ganda. Ring light ba yun? Solar lamp? Pumutok, yung lalamunan ko, bakla ka. Tuloy yan, chika. So, yun na nga. Kaya nga naman marami na excite at kaabang-abang talaga. And sabi naman ng ilang mga netizen na these two boys deserves talaga a break. Ibig sabihin ba nito, Mare, ay iiwan na lang it's showtime pansamantala? Hindi. Kasi naman syempre itong mga episodes naman ng Your Face Sounds Familiar ay weekends naman ito. At alam naman ng lahat na ito ay pre-tape. Not unless talaga umabot sa punto ng mag-grand finals o kaya sa final round. That's the only time siguro nagla-live yun. Pero, diba,
sabi nga ng ilan, sana, alam mo yun, wag naman nila lisanin nga ang Showtime dahil syempre, hindi pa rin, hindi mabubuo ang barkadahan ng Showtime pag may kulang eh. Hahanapin mo na talaga, diba? Hindi yung katulad dati sinasabi pag wala si Meme, parang ang lungkot, diba? O kaya pag wala si Ann, ang lungkot. If I'm not mistaken, minsan nagsasabay ang live show ng It's Showtime at saka shoot ng Your Face Sounds Familiar. Kasi naaalala ko during that time, Mare, kung naaalala mo din, yung selfie nila, yung nag-freeze sila, di ba nadadalo minsan yung mga studio? Halos magkasabayan na nag-shoot yung Magandang Buhay, yung mga yan. Kasi magkakatabi lang yung studio ng mga yan. Diba? Hindi lang natin sure kung doon sa yung Your Face Sounds Familiar ay gagawin na sa bagong studio nila sa Bulacan. Oo. Parang feeling ko doon na. Kasi di ba the last time, parang binisita na rin yan ng mga executives. Parang chinek na nila kung okay na. Ang lawak nun, Mare. And good news, Mare, kasi yung next level ng Idol Kids, doon na siya ginagawa ngayon. So nag-start na silang mag-shoot sa Bulacan, sa ABS-CBN Studios. Diba? Ito yung parang mala Universal Studio yung datingan ng Philippine version. Ito Mala. Diba? Na parang ganyang level. Kasi syempre, diba, ang digital world ng ABS-CBN, level up na. Oo, pero alam mo, Mare, sisegundahan ko lang yung sinabi mo kanina, ha? Kasi unang narinig na si Bong Navarro at saka si Jong Hilario ang mag-host niyan. Nung magkaroon ng isang pagtitipon sa ABS-CBN kung saan nag-perform din ang Bini. So sila mismo ang nagsabi, kasama si Robby Domingo, nag-perform na nagpaka-professional ang Bini. At the same time, Pero yun, Mare, kasama si Robby Domingo, ang host ng si Robby Domingo, in-announce nila na sila po ang magiging host ng Your Face Sounds Familiar. Ang tanong ng taong bayan, mapapantayan kaya nila ang hosting ng nag-iisang Billy Joe Crawford? Feeling ko naman. Kasi parang, diba, si Billy Crawford is very jolly host. Ito naman dalawa talaga natural na sa kanilang pagiging masayahin. Yes. And yung show talaga itself is masaya talaga siya. Magaling mag-host tong dalawa. Yes, na nababagayan lang ng mga host. Pero may chika nga ako. Anong chika? Wala pang konfirmasyon pero parang, alam mo yun, it's either kasi dalawa na kapamilya star daw ang parang napapabalita nga natatawid ng GMA7. Talaga? Oo, na talented, na nag-host, diba? Kasi una lumutang kasi, diba, ang pangalan ni Robby Domingo. Si Robby Domingo, usually hosting siya, bihira siyang gumawa ng mga teleserye, movies. Oo. Si Enchong naman nag-host din, pero umaarte. Oo. So parang, alam mo yun, yung mga tao ngayon, nagpapalaisipan kasi blind item pala. Hindi pwedeng tumawid itong si Enchong D sa GMA. Ito, makikipagpustahan ako. Hindi yan tatawid. Kasi may papasok na PBB. Remember, siya ang host ng PBB. Si Robby Domingo naman, ang daming binibigay na opportunity ng ABS-CBN sa kanya. Para alisan. Lalo na nung nawala pansamantala itong si Luis Manzano. Correct. Dahil nga nitong katatapos lamang na national election. Babae na host. Lalaki daw. Lalaki? Oo. Kaya yun lang naiisip ng ibang mga tao na dalawa lang naman ang magagaling na imposible naman si Luis ang umalis. Oo, kasi may Rumble sila. Yes, diba? So parang palaisipan pa din. Kaya sabi ko nga, wala pa rin konfirmasyon. Uy, alam mo, saan siya lilipat? GMA? Kung lilipat siya parang ng GMA. magkakapirmahan daw sometime next month if I'm not mistaken. Kasi Mari, kung lilipat ang isang host, tapos magaling na host sa GMA7, naku, may mawawalan na naman ng trabaho. Oo, diba? Kasi alam nyo naman, diba, kapag lumilipat ang mga taga-do sa GMA, binibigyan na napakaraming opportunities. Correct. Depende na lang yan sa'yo kung yayakapin mo yung mga opportunities na binibigay sa'yo. At kung hindi ka choosy. Oo, hindi ka choosy. Diba? True. Alam mo, payo lang naman din sa mga artista kapag binibigyan kayo ng mga ng mga trabaho. Huwag nang choosy. Naiintindihan po namin kasi 'di ba yung mga premium ninyo minsan bumababa kapag tumatanggap kayo ng mga nanay roles, 'di ba? Pero wala kasing maliit at malaking Oo, basta trabaho. Basta trabaho kaysa mawalan. Correct, 'di ba? Di bali ng maliliit siguro ang TF basta sunod-sunod. Hindi nga maliit ang TF malaki ang TF pero yung role kasi Mare, nanay. May kilala kong artista na tinanggihan yung isang role. Dahil feeling niya supporting na lang siya, ganyan. Oo. Well, may kanya-kanya naman silang dahilan kung bakit hindi nila tinatanggap yan. Kagaya na lamang ni Angelica Panganiban. Siya dapat yata ang gaganap bilang Tony Gonzaga doon sa
Four Sisters in a Wedding. Na remake. Oo, hindi. Nung dati. Okay. Yung dating Four Sisters in a Wedding, sa kanya in-offer ata yung isa doon. At hanggang ngayon, hindi pinapanood ni Angelica Panganiban yon kasi may mga hindi daw sila pagkakaintindihan o pagkakasundo ng Star Magic that time. And sabi ng Star Magic, okay, ginanon lang daw siya. So sinabi ni Angelica sa kanyang kalooban na, ay, bakit hindi nyo na Hindi nyo na finalo. Wala nang ano ba yung tinatawag natin doon, yung kina-counter offer o kung ganun man. Diba, parang mabilis na silang kausap. Basta pag ayaw mo, okay. Hanap kami iba. Parang correct. gano'n. Basta bagay, gano'n naman din talaga ngayon di ba? Lahat napapalitan. Correct. Hindi naman na kailangan na pilitan, ganito. Correct. Kasi tandaan nyo, ang dami ng nag-usbungan na mga artista na hindi nabibigyan ng break. Marami nag-usbungan pero hindi lahat magagaling. At hindi lahat talented. Oo, at hindi lahat mababait. Correct. Oo, may mga ilan na wala na nga talento. Maldita pa. Oo. Diba yung mga ganyan? Wala na nga talento, maldita pa. Tapos diba? hindi ka pa nice sa mga katrabaho mo. Lalo na sa mga crew. Oo. Diba? Anyways, pabalik naman din tayo ulit kay Jong and Bong. It's about time na mabigyan sila ng ganitong break, diba? Hoy, belated happy birthday kay Jong kay Jong Hilario. Kay Consihal. Kay Yes. Consi Jong. Oo. Diba? Mababait yung mga yan, mga taong yan. Correct. Anyways, diba? Yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik isang umatagabong chikahan na naman ng dala-dala ng dalawang akla. Yes. Muli po ako Alam mo, may kinalaman yung pag-uusapan natin sa attitude din. Oh. Bakit nagtagal itong ano na to? Artista. Oo. Oh. Itong mga artista na to. Well, sama-sama natin pakatutukan yan. Well, in the meantime, ako pumalis Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!